Ang aroganting puno. Noong unang panahon, may mga puno na nakatayo sa gitna ng kagubatan. Ang una ang puno ng mangga at ang puno ng dalandan. Ang puno ng mangga ay palakaibiganin at masayahin. Tuwing tanglagas ay dinarayo ito ng mga ibon. At dito namamahay ang mga ibong maya at kinakantahan siya ng ibang mga ibon. Ang puno nagagalak sa mga ito, siya napakabuti at nagbigay lining sa sumisilong at matiyaga siyang nakatayo kahit malakas pa ang hangin. Samantala ang puno ng dalandan ay napakadamot. Lagi siyang nag-alala sa kaniyang itsura. Nais niya na siya ang mas mataas at mas mayabong kaysa mangga. Ayaw niyang sumisilong ang mga ibon. At sinumang lumalapit ay binabato niya ng kaniyang biris at tuyong dahon. Sabi ni Wendy, "Ano bang pinagmalaki mo? Dapat lahat ng puno at hindi na magpasilong." Sabi ni Landan, "Sigurado ka ba? Bakit sila lumapit at sumisilong sa akin? Alam mo ba kung bakit? Dahil hindi lahat ng puno ay kasing yabong kaysa akin." Sabi naman ni Wendy, "Wala ka talagang saysay na kausap." Sabi ni Dalandan, "Oy, alis! Alis! Doon kayo sa puno ng mangga. Sinisira niyo lang ang ganda ng aking dahon." Sabi naman ni Mangga, "Dalandan naman, gusto lang nila bumuo ng tirahan. Kailanman ay hindi ka nagpasilong ng ibon sa'yo. Sila ay nakatutuwa at nabakasaya sa musika." Sabi naman ni Landan, "Oh nako, kantang walang buhay at pakiusap. Bawal lumalapit sa akin, baka masira ang aking mga dahon. Sa iyo na lang sila uupo kasi mas maliit ka at hindi ka kaaya-aya." Sabi naman ni Wendy, "Uy, huwag kang ganyan. Masama yung mga sinasabi mo, Dalandan." Sabi naman ni Mangga, "Okay lang naman yon, Wendy. Hindi ako nasaktan. Minsan okay lang magsabi ng totoo dahil kontento ako sa kung ano ako ngayon." Walang nagawa sa pagitan ni Dalandan at Mangga sa loob ng isang linggo. Si Mangga ay buong araw ay kumakanta habang si Dalandan hindi man lang nakipag-usap. At dumating ang lupo ng magbubuyog. Nabighani ang reynang bubuyog na nakita niya ang puno ng dalandan. Sabi ng reyna ng bubuyog, "Oh, malaki at matibay ang punong ito. Maganda pagtayuan ito. Dito kami makatayo nga tahanan." Sabi naman ni Landan, "Anong sabi mo? Sinong may sabi na pwede? Ayaw kong kumalat ang malakit niyong hani sa aking tangkay. At ako'y mag-iingay buong araw. Marami akong mahalagang bagay na kailangan ko tapusin." Sabi naman ni Reynang bubuyog, "Isa kang puno ay isang lokasyon sa kagubatan. Anong ibig sabihin na marami ka pang dapat tapusin?" Sabi ni Dalandan, "Basta, hindi mo pwedeng dadalhin ang maliit mong bubuyog dito." Sagot naman si Mangga, "Dalandan, ganyan talaga ang bubuyog. May mahalaga silang tungkulin sa kalikasan dahil kailan may kailangan nila ng mga puno para doon maninirahan. Paano balansi ang ating kalikasan kung hindi tayo magtutulungan?" Sabi ni Landan, "Basta." Galit na galit si Landan. Hindi ako ginawa na makisig at kalikasan kung sisirain lang nila ang maganda kong sanga. Ako'y pinakamagandang puno. Kaya para sa kalikasan, dapat lagi akong maayos. At bakit mo ba ako tinuturuan? Gawin mo kung mahal mo ang kalikasan. Sa iyo na lang pupunta ang mga bubuyog na yan. Ngayon din, dyan na kayo." Nasaktan ang damdamin ng Mangga sa mga sinasabi ni Dalandan. Ngunit, hindi niya ito pinapatulan. Hinayaat niya ang mga bubuyog na sa kaniyal na lamang magtayo ng tahanan ng mga ito. Sabi ng reynang bubuyog, "Oh, Mangga, napakaganda naman. Dito na lang kami magtayo ng tahanan sa iyo. Nang nakapabangong mong amoy." Sabi naman ni Mangga, "Ha ha 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 ha."
Salamat kamahalan, natutuwa po ako. Sa puno talaga ng mga mangga, nagtayo at naninirahan sila ng maayos. Hindi man lang ito naabala sa saglit at ingay. Samantala, ang puno ng dalandan ay tinataboy ang lahat niyang makikita. Oy! Naabala niyo ako. Sobrang ingay niyo. Ang kulit niyong mga ibon. Kailangan niyo ba lagi kayong kumakanta? Nice! Nainis na ako sa inyo. Pagkatapos ng 2 linggo, bay dumating na dalawang manganghoy. Kailangan nila ng kahoy para sa kanilang tahanan. Nadiskubre nila na perpekto ang kahoy na ito, ngunit mayroon silang napansin. Sabi ng manganghoy, ay, tika lang, saglit. Ano nga ba ito? Bahaya ng mga bubuyog? Kung puputulin natin ito, siguradong aatakihin tayo. Oo, tama. Maghanap tayo ng iba pang puno. Nakita ng mangangahoy ang kahoy ng dalandan. Namangha sila sa taas nito, sinimulan nila ito sa pinakaugat nito. Dahil dito nagtungo sila sa puno ng dalandan, nagsimulang umiiyak ang puno ng dalandan. Natakot siyang lisanin ang kagubatan. Hindi na niya makikita ang mga munting ibon. Aray! Ang sakit! Anong plano niyong gawin sa akin? Nagmamasid ang punong mangga. Tinawag niya ang mga bubuyog. Hoy! Mga bubuyog! Anong ginagawa ninyo? Kumusta, mangga? Anong nangyayari? Nasa panganib si dalandan. Tulungan natin siya. Pakiusap. Sarili lang naman niya ang kanyang iniisip at malaga at lagi siyang galit. Wala siyang pakialam sa kagubatan. Bakit natin siya tutulungan? Ito sa parehong rason. Inalok ko siya na tulungan kanya. Sabi naman ni Wendy. Pero hindi niya tinutulungan si Queenie. Kung kaya't sang ayon ako sa mga bubuyog, masyadong mataas ang tingin ni dalandan sa kanyang sarili. Hindi siya puputulin ng mga ngahoy kung hinayaan lang niya na manirahan ang mga bubuyog sa kanya. Kaya mabuti nga sa kanya. Tama lang na nangyari sa kanya. Sabi naman ni Mangga. Hindi. Hindi natin dapat tularan si dalandan. Huwag tayong masama dahil nagiging masama siya sa atin. Dito tayo nakatira sa kagubatan, kaya hindi natin pwede pabayaan ng ganon si dalandan. Ay, tama! Tama si Mangga. Tulungan natin si dalandan. Halina kayo, labas! Kailangan ng tulong si dalandan. Lumipad na ang mga bubuyog patungo sa mga ngahoy. Umikot sila sa tainga ng at sa mga mata nila. Sabi ng mga ngahoy, umalis na tayo. Bilis! Kinakagat tayo ng mga bubuyog. Napakasakit ito. Dali, umalis na tayo. Pagkatapos nito, nahihiya ang dalandan pagkatapos na umalis ang mga ngahoy. Sabi ni dalandan, patawarin niyo ako, mga bubuyog. Kahit ganon ang ginawa ko sa inyo, ay tinutulungan niyo pa rin ako. Huwag sa amin, dalandan. Dapat ay kay Mangga. Hindi niyo siya kinakausap at nirespeto. Ngunit siya nakiusap na tulungan ka namin. Totoo ba, Mangga? Humingi ako ng kapatawaran. Nakita ko kung ano ang mali ko sa ginagawa ko. Lahat tayo ay may kabutihan. Lahat tayo may ginagawang kakaiba. Hindi na ako magiging masama pa ulit sa inyo. Humingi ako ng paumanhin. Patawarin niyo akong lahat. Napagtanto ng puno ng dalandan ang kaniyang kasamaan, ang kaniyang kasalanan. Hindi na siya nag-iingay kay Wendy at sa mga ibon doon, kasabay niya na kumakanta si Mangga at gusto na niyang sumisilong sa kanya. At si Mangga at dalandan ay naging magkaibigan sa wakas.